My beloved, Boss Mike, Severa. Grabe, no? Oh, tingnan nyo naman si Sara, mga kababayan, magpapahukay pa ng labihan. Itatapon sa West Philippine Sea na ginagawa at tingin ng karamihang mga Pilipino, bayani, di ba? Biruin mo yun, gagawin mo yun sa tingin ng karamihang mga Pilipino sa isang bayani. Magkakagalit tayo. Sasabihin ng mga loyalista, no? So, eto na nga mga kababayan ko. Nauna na ho dyan, mga kababayan. Eto, pasok! Kung mamamatay man siya, dito na siya mamatay sa Pilipinas. So, Yun, no, kung mamamatay naman daw siya, dito na lang daw sa Pilipinas, sabi ni Bato. Oo. Diba? Nako, ito na. doon sa ibang bansa, alam natin ngayon is Pangulong Duterte ay butot balat na daw. Ayan na. Mukhang totoo ito, mga kababayan ko. Oo. Parang ganito na yung itsura, nilalarawan nila. Ito pong itsura sa bandang ibaba. Ano po, mga kababayan? Lahat naman tayo ay lilisan, pero depende na lang sa iiwan. Ano ba iiwan natin, mga kababayan? Kabutihan o kasamaan? Pero isa lang nasisiguro ko, etong dalawang to, kasamaan ang iiwan na to. Tama? Di ba? Etong dalawa na to, sigurado, kasamaan ang iiwan ng dalawang to. Tama, no, mga kababayan? No, tuloy. Masyadong mahina na at na nagbigay na nga daw ng pasabi na kung mamatay man siya doon, Yan, may habilin na, mga kababayan. Naghabilin na kung sakali daw na mamatay siya dyan, siya may dahig. Kasi nga, mga kababayan, papatayin ka ng kalungkutan. Kung sanay yan na nagmumura sa harap ng marami, ngayon, mga kababayan, sarili niya na lang minumura niya. Mag-isa sa kulungan, sa harap, likod, puro pader yan. Di po ba? doon na lang siya magpa-cremate doon na siya magpa-cremate sa dahig. It's a very sad. Naku, matutuwa ang karamihan. Matutuwa yung mga biktima niyan. Di po ba? True yan, nang iiwan nila, kasamaan, sabi ni Lucy. Tsaka ni Maring Tess, tsaka ni Che. Nako, ewan ko Maring Lani. Jan sa Sermeno, Lilibet. Pasok. Very sad information. So, yan, ano daw, ha? Nakakalungkot na balita daw yan, mga kababayan. Ang nangyayari ngayon kay Digong ay tila ba isang panaginip lang. Dati-rati, mga kababayan, itong si Digong, alam nyo naman, hari-harian sa Pilipinas yan. Pero ngayon, mga kababayan, tila ba nagkatapos na? Nawala bigla ang pagiging hari niya. Naging hari na lang siya sa selda na mag-isa. Siya na lahat, mga kababayan. Siya ang tauhan, siya ang reyna, siya ang hari, mag-isa. Grabe, no? Mga kababayan, ano? No? Drama na yung gasgas na yung drama. Sabi ni Lito Braga, drama lang yan, kita mo. So yung mga tao naniniwala pa rin na nagdadrama kayo. Ano ba talaga totoo? Dahil po, mga kababayan, kung inyo maalala, wala na hong makadalaw sa kanya. Sabi nga nung isang vlogger na nakipagtalo sa isang live stream ng mga DDS, ayun, wala nang makadalaw sa kanya. kung mamamatay man siya, dito na siya mamatay sa Pilipinas, huwag doon sa ibang bansa. Para Wala. Kung doon talaga kapalaran niya At yun ang nakaguhit sa kanyang mga palad, wala tayong magagawa. 'Di ba? William TV, Laila Collins, asan na? Ha? Eto na, mga kababayan ko. naman dating Pangulo ng Pilipinas yun Kahit pa dating Pangulo ng Pilipinas yan ano naman ngayon kung naging dating Pangulo, yung ba ay lisensya para matakasan ang kasalanang ginawa? Di lahat na lang sana, mga kababayan, magiging presidente na. Di po ba? Tatakbo na lahat ng presidente para makatakas sa kanilang mga nagawang kasalanan. Ganun lang pala yung kadali, mga kababayan. Para kapag ikay naging presidente, dapat masama ka man, mabuti, ipe-praise ka nila. Dapat ba ganon, mga kababayan ko? Hindi pwedeng ganon.
Pag nagkasala, dapat managot. Dapat ay pinapatawan ng kaparusahan. Dapat, mga kababayan, kung ano yung karampatan ng mga parusa na nauukol para sa kanya ay dapat manaig at maranasan niyan. Di ba? O, tuloy. Eto na, mga kababayan ko. Yung anak naman, eto, pakinggan ninyo. Doon daw siya i-cremate. Ibinahagi ni Ayan, mga kababayan ko, ha? Parang tugmang-tugma lahat yung mga sinasabi nila. Oh. Sabi niya, kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Kita nyo? Kung saan daw ho siya mamatay, doon daw i-cremate. Kaya lang kinukontra yan nung isang asawa. Nung isang asawa o girlfriend o kabit o ano paman, ano? Sabi mga kababayan na hindi. Oo, hindi dapat i-cremate. Di ba? Mga kababayan ko. Ayaw magpa-cremate, mga kababayan. Tuloy. Ibinahagi ni VP Sara Duterte ang huling habilin ni former President Rodrigo Duterte na ipa-cremate ang kanyang katawan sakaling siya ay pumanaw habang nasa loob ng kulungan. Sabi ko nga, Grabe, no, mga kababayan, Pag siya ay pumanaw habang nasa loob ng kulungan, mga kababayan, ang bilin ng matandang Duterte, dapat i-cremate. I-cremate siya bago iuwi ng Pilipinas. Para nga naman hindi na makita kung ano ang kahinatnan. Baka yung iba magpatiwakal pag nakita nila si Digong kung anong itsura niyan. Ano? Alam niyo naman ang mga iba, pag mahihina ulo, kahit pa ano pang ginawa niyang masama sa kapwa, sa bansa, at sa mamayang Pilipino, okay lang yan. Di ba? Yan, mga kababayan ko, baguhin nyo na yan. Pag nagkamali, nagkasala, sa iba nga, mga kababayan, death penalty, binabaril agad. Pero dito, dinadaan, mga kababayan, sa mga proseso. Hindi tulad ni Digong, mga kababayan, walang dinaanang due process yung mga taong pinatay niyan. Di po ba, mga kababayan? Alam na alam nyo yan. Na si Digong, hindi na dinaan sa due process yung mga taong mga pinagpapatay ng mga yan. Di po ba? Yun. Tuloy. Sa bagay, si Buday, hindi rin dinaan sa due process yung pong ating kaban ng bayan. Tuloy. natin damo, nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Nako, yan na, may huling habilin na. Grabe, no, mga kababayan. Eto na ba, mga kababayan, ang huling habilin? Ang habilin niya, mga kababayan, ay makagawa muna siya bago siya pumanaw sa mundong ibabaw, makagawa ng mabuti daw. Mga kababayan, ilang pagkakataon ba ang ibibigay sa isang tao para makagawa ng mabuti? Inabot ka na ng 80. Abay, masamang tao ka pa rin na. Pagka ganon, 80 ka na, hindi ka pa rin nakakagawa ng mabuti, ano pang gagawin mo mabuti? Kung hindi magsisi. Nasa kulungan ka na, hindi ka na makakalabas. So, ibig mo ba sabihin, kailangan pa lumabas ka para gumawa ka ng mabuti? Pwede kang gumawa ng mabuti kahit nakakulong ka eh. Gawin mo lang, Digong, magsisi ka unang-una. Maniwala ka na may Diyos talaga. Ikatlo, humingi ka ng tawad sa mga ginawa mo ng kasalanan. Marami kang nagawang kasalanan sa kapwa, sa bansa at sa mamamayang Pilipino. Pagsisihan mo ito at hingan mo ng tawad. Di ba? Tulad nito. Kailan ba ito magsisisi sa mga ginagawa nito? Manang-mana sa ama eh. Ngayon, kung gusto mo talagang magsisi, nagawa mo yon. Maniwala ka na may Diyos. Pagsisihan mo lahat ng ginawa mong pagpatay sa mga kababayan natin. At isa pa, gawin mo para mapatunayan at maniwala si bro, maniwala taong bayan, ituro mo yung mga taong kasama mo na kailangan managot din sa mga nagginawa nyo, yung mga kakutsaba mo, yung mga yung mga kasama mo nga mga nagplano kung paano gumawa ng masama, kung paano magnakaw, kung paano mga agrabyado ng kapwa, kung paano pumatay ng kapwa Pilipino. Di ba? At tapos, ayan, nagawa mo yon, baka yon. Yun na yung pinakamaganda mong nagawa sa buhay mo. Di ba? Di ba mga kababayan ko? Tuloy. Sabi niya, kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Okay, so sabi niya, naman yan, oo.
Sabi niya kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, wag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ipa-cremate lang daw siya dito, yung ashes na lang daw yung iuwi. Yun yung... Sa bagay, yun naman yung sinasabi natin, ano? Na ayaw paniwalaan ng mga DDS, ano? Kita nyo, si Digong mismo ang nagsabi na gusto niya iuwi na nakagarapon. Abo na lang ang iuwi dyan. Matagal na nating sinasabi yan, mga kababayan, na abo na lang ang iuwi sa matandang yan. Pero yung mga DDS, galit na galit dyan. Pero yung boss nila, yung amo nila, yung Panginoon nila, yung anito nila na maitim, mga kababayan, yun din ang kagustuhan sa sinasabi natin. Hey, nako. Di ba? Mga kababayan, yung sinasabi natin, yun din ang kagustuhan ng anito nila eh. Di ba? Bakit ayaw nila maniwala? Bakit kayo naiinis sa amin? Na pag sinasabi namin na abo na lang pag umuwi yan si matandang Duterte, sasabihin nyo, sinungaling kami? Yun na nga yung sinasabi ng matandang poon nyo. Ayaw nyo pang maniwala? Nanahimik lang kayo bigla nung narinig nyo sa kanya. Ay nako, ewan ko ba sa inyo? Di ba? Hustisya ang hiningi, abo ang uuwi. Yun, tuloy. Tingnan nyo si Sarah. May ngiti pa sa labi yan. Yung kanyang mata hindi maitatanggi. Tuwang-tuwa yan. Tapos kayo naglulok siya. Kaano-ano ba kayo ni Digong? Baka anak din kayo sa labas. Oo. Ay, mag-like nga muna kayo. Oo. Napapasarap tayo sa kwentuhan dito. Like muna. Sa mga hindi pa nakapag-like, share, and subscribe, paalala lang! Eto na. Kanyang, and then, sabi ko, i-discuss na lang natin sa susunod kasi hindi ako pro-cremation. Kita nyo, mga kababayan, ang ngiti, ang halakhak. Bumabawi talaga ako. Wag ka na, ha? Babawi ako sa inyo. Ito naman, mga kababayan, ang ating nakalap, kita nyo naman ang kanyang mukha, tuwan-tuwa pa yan. Bakit kaya? Marami bang mamanahin yan? Marami ba? Nagtatanong lang. Thank you naman kay Gerardo, tapos na. Eto na. Hindi ako pro-cremation. Kita nyo? Ganyan ho ba? Mga DDS, nakita nyo halakhak niya? Nakita nyo ba ngiti niya? Samantalang kayo, naglulok siya. Kung ano-ano pang dinadamay nyo, Di ba? Yung mga DDS parang mga tanga. Nag-iiyakan sila. Tapos yung anak ko, kita nyo, may ngiti sa labi, may saya sa kanyang ningning sa mata. Nagniningning ang mata na nagsasabi, salamat, malapit na. Masosolo na namin ang kayamanan ng aking ama. Di ba? Tapos kayo, nagluluksa kayo? Anak ng tinapa kayo, ewan ko na lang. Tuloy. Tapos siya, pro-cremation siya. And then sabi ko sa kanya, so anong mangyayari nito kung kunwari hindi namin sundin yung habilin mo na i-cremate ka? Sabi ko, ilibing ka namin doon sa tabi ng tatay mo. Babalik ka ba? Sabi ko, babalik ka ba? Kita nyo, mga kababayan, parang ginagawang joke lang, yung kamatayan para kay Buday sa kanyang ama, mga kababayan, parang isang nagdiriwang ng isang tagumpay na kailangan maging masaya. Na kailangan kulang na lang i-celebrate niya. Di ba? Mga DDS. Bakit pa ang tanong ko ba, bakit nawawala yung mga DDS dito, Bakit ayaw nyo na mag-comment dito? Samantalang pagka kayo nandun sa channel ni Atty. Claire Castro, panay ang pambabas nyo. Pag nasa channel kayo ng ibang mga kasama nating mga vlogger, nakikita ko kayo. Bakit dito sa channel ko ayaw nyo mag-komento rito? Bakit? Eto, tingnan nyo yung idol nyo. May ngiti sa labi, may ningning sa kanyang mga mata, habang pinag-uusapan ng kamatayan ng ama niya. Siyam ka pa! Siyang ka pa! Ganyan ba? Ganyan ba ang hinahangaan nyo? Mga tanga!
Oh, eto. Oh. Nagmumura, hindi ako nagmumura, oy. Oh, dito lang ako. Minumura ko si Anino. Oh, eto na. Oh. Sabi niya, well, hindi naman, pero pag-isipan ko, kung mumultuhin kita o hindi. Kita niyo mga kababayan, oh, tuwan-tuwa. Oo, hindi ko kaya yung ganyan. Sa totoo lang, hindi ko kaya na matawa, mangiti. Opo, habang pinag-uusapan ang kamatayan ng aking ama. Nako, hindi ko kaya. Kahit gaano pa kasama yan. Di po ba? Ewan ko na lang kay Jen. Oo. Talay. Hindi. So, yun yung Ayos. discussion ngayon. Ayos na. Masaya na ho, mga kababayan, si Sarah. Our beloved Boss Mike.